Sige, magandang umaga po sa mga natin sa media po. Kami po ang Philippine Movement for Climate Justice at nandito po kami papatawag po ng press conference a day before po nung tinatawag natin People's Climate Justice po. So, ito pong sa panel po natin, actually ang parang tema po ng ating press con ay ipakita yung mukha, yung panawagan at yung experience ng mga communities at sectors na naapektuhan po ng tinatawag natin na climate change. So, yung tema rin po nung walk na gagawin po bukas, actually from Manila po siya papuntang Tacloban, na explain din po mamaya kung kasamahan po natin sa PMCJ kung ano yung mga detalye dito. At mamaya rin po may photo ops din na gagawin na kapit visit po, na kasi po yung shirt po mismo yung parang image, no, for today. So, para po buksan po ang press conference po natin, tinatawag po si kasamang Jerry Arances, wala po sa Philippine Movement for Climate Justice, National Coordinator po ng PMCJ. Salamat, Kevin. Una sa lahat, maraming salamat sa mga kaibigang galing sa media. Kami po ay nagagalak sa inyong pagpapunlak sa aming imbitasyon. Ang nasa harapan niyo po ay ang mga organisasyon na miyembro ng PMCJ at ang mga kaalyadong organisasyon ng PMCJ upang magpapahayag sa araw bago ang pagsisimula o tinatawag namin kick-off ng People's Climate Justice Walk o yung mas kilala sa katawagan the Climate Walk ng Pilipinas. Una sa lahat po, ang Climate Walk o People's Climate Justice Walk ay isang pagsusumikap ng iba't ibang organisasyon ng mga basic sectors, mga magsasaka, mga manggagawa, mga urban poor, at mga kababaihan, mga kabataan, lalo na ang mga apektadong komunidad sa Yolanda affected areas, particularly Samar and Leyte, upang i-highlight yung epekto ng nagbabagong klima mula bukas hanggang November 8. Lalapag po ang Climate Walk sa paanan ng San Juanico Bridge, papasok ng Ground Zero mismo sa Tacloban City. Ang pagbabaybay po na ito ay una sa lahat ay pagpapakita ng iba't ibang usapin na kinakaharap ng mamamayang Pilipino, lalo na ng mga komunidad sa pagbabago ng klima, na pinapakita kung gaano ka-vulnerable ang ating bayan, gaano ka-vulnerable ang ating mga komunidad, at gaano pinapalala ang vulnerabilidad nito sa pagbabago ng klima sa mga malalaking proyekto at mga polisiya na ipinagpapatuloy ng kasalukuyang pamahalaan natin at ng mga ilang korporasyon at o tinatawag namin na business as usual na path. Kung inyo pong matatandaan, kamakailan lamang ang isa po sa nagsisilbing backdrop ng climate walk na ito, yung People's Climate Justice Walk, ay ang nakaraan lang na climate summit sa New York City, na kung saan nagpakitang gilas ang 400 na mga kapatid natin sa Estados Unidos at sa South America, ang 400,000 na mamamayan na nagpahayag na kinakailangan na ng radikal na aksyon para harapin at i-compel ang mga world leaders para sa not business as usual na daan para isalba hindi lamang yung mga Amerikano, hindi lamang yung mga Latin Americans, kung hindi ang buong mundo. Sa pagtitipon po na yun, nakita natin na marami sa ating mga kapatid na mga Pilipino ay lumahok doon mismo sa New York, at pinapapalad tayo na kasama ngayong araw na ito ang isa sa
ating kasamahan na bumaybay doon sa kahabaan ng People's Climate March na yon. Nandito kasama natin si Father Edu, fresh from the US, doon sa Climate Justice Walk na yon. Kasama din, kasabay nun, inilingid sa kaalaman ninyo na maraming pagkilos na naganap dito sa Pilipinas upang ipahayag din ang ating pagdiin doon sa pangangailangan ng radikal na aksyon para harapin yung pagbabago ng klima. Kasabay din nun, pinakita at nagsalita ang ating Pangulo na di umano ay tayo ay merong mga konkretong aksyon. At dito sa climate walk na ito, dito sa People's Climate Justice Walk na ito, ay sasabihin namin na tinimbang namin ang mga polisiya at plano at programa ng kasalukuyang gobyerno at tingin namin ito ay kulang. Kulang una sa lahat sa usapin ng enerhiya. Bagamat sinabi niya na may renewable energy law, kami po ay nababahala sa sobrang dami ng coal-fired power plants na hindi lamang makakaapekto sa kontribusyon ng Pilipinas sa paglala ng klima, kung hindi makakaapekto sa vulnerabilidad ng mga komunidad na kung saan itatayo ang 45 bagong coal plants sa buong Pilipinas na mag-provide ng 10,000 megawatts. Yung renewable energy law na sinasabi niya ay mawawalang bisa. Pangalawa po, kami po ay maglalakad at ibabandila yung usapin na dapat people-centered ang rehabilitation at adaptation plans at programs ng gobyerno. Pangatlo, kami po ay maglalakad at i-raise ang usapin na dapat ang gobyerno natin ay manguna sa panawagan sa internasyonal na dapat kailangan meron ng malalim at malawakang emissions reduction globally, at dapat ito ay pangunahan ng mga mayayamang bansa tulad ng Estados Unidos at European Union. Tama na ang 20 taon ng pagdidili-dali. Panahon na ng climate walk. Ibig sabihin, walk the climate talk. Ito po yung panawagan at ibabandila ng People's Climate Justice Walk ngayong mula bukas hanggang November 8. Hindi ko na po papahabain. Bibigay ko po ang mikropono sa mga kasamahan natin na sasama sa kick-off bukas at kasama yung mga organisasyon at miyembro nila doon sa buong kahabaan ng People's Climate Justice Walk. Sisimulan ko po yung inibitahan namin mula mismo sa Tacloban City, ang representative po ng Philippine Movement for Climate Justice sa Eastern Visayas, si kasamang Dominic Dilaw. Magandang umaga po. No? Ako po si Dominic Dilaw ng PFCJ for Climate Justice at Bulig Visayas. Ginagawa namin ngayon sa Tacloban, nag-organize kami sa mga kabataan. Aside sa pag-organize ng mga kabataan, pumupunta rin kami sa mga community. No? Madalas namin bisitahin itong mga bunkhouse. Nagkakaroon kami ng mga dialogue sa kanila. Dahil sila yung mga biktima, sila yung mga nawalan ng tirahan, bahay. Lagi nilang tanong sa akin, no? Pinagkakamalan ako na sa gobyerno. Sir, bakit po ba tayo? Bakit? Ano na po ba? Nasa na po ba yung maraming pera na dumating sa akin dito? So, hinahanap nila, no? Sabi nila, 10 months, 10 buwan na matapos ang Yolanda, wala pa rin sila matatanggap na kahit ano. Yung temporary shelter, na dapat 6 na buwan lang ang kontrata nun sa may mga kumpanya doon na nagmamayari ng mga malaking lupa. Doon tinayo yung bunkhouse. Doon tinayo yung mga bunkhouse. Ang kontrata lang ng 6 months. Pero extend ng ginawang 1 taon. Lagi nila tinatanong, sir, ito na po ba yung ano namin? Temporary, you know? Nababahala sila dahil tuwing umuulan, dumarating yung mga lakas na bagyo na babalikan nila yung nangyari ng Yolanda. Sakit ng isipin na
11 months na, ngayong October 8, wala pa rin konkretong plano o rehabilitasyon ng gobyerno sa mga biktima. Yung pangako, marami pangakong local government sa mga taga-Tacloban, nabibigyan daw sila ng 30,000 sa mga partially damaged, 70,000 sa totally damaged. Ang sabi nila, June pa lang daw, naririnig na nila yun. Pero bakit ngayon, wala pa rin? So, tuwing nagkakaroon kami ng dialogue sa kanila, hindi daw nila alam kung saan sila lalapit. Although mayroong mga DSWD na nandun na kasama nila, eh ginagawa lang naman dun parang representative lang galing sa local government. Isa sa mga kinababahala nila na itong tinatatayuan nila, itong temporary shelter maging permanent. O meron man silang ililipat daw sila sa tinatawag nilang Yusagkahan, pero napakalayo naman nun sa Tacloban, parang 15 kilometers away ng Tacloban. Napansin rin namin na ito na sinasabi nila nakabaho na ang Tacloban. Oo, kung pupunta ka ng downtown, nakabangon na. Halos lahat ng establishment, bukas na. No? Nauna pong nakabangon yung mga negosyante. Pero kung pupunta ka sa ilang parte ng Tacloban, tulad ng Anibong, San Jose, grabe, no? Andun pa rin sila. Ano ba? Share ko lang din yung mga hinain nila na isa sa mga problema nila kabuhayan sa San Jose, nasira yung mga bangka ng mga mangingisda. Buti pa nga daw yung mga NGO tumutulong, pero yung ating gobyerno wala. No, kaya kami pumunta rito sa presko na to, ang aming organisasyon, ang aming mga na-organize na iba't ibang sektor sa Tacloban. Sasama kami, sasalubong kami sa San Juanico Bridge, no? Itong climate walk na to. Gusto namin manawagan sa gobyerno na magkaroon ng totoong rehabilitasyon na nakasentro sa mga biktima, hindi sa mga negosyante. No? Bilang po, maraming salamat po. Pwede gamit rin. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Kapit Ring, ang Barangay Pangulo ng Congresyon ng Pagkakaisa ng Maratang Tagalusot. Sa usapin po ng klima, ay masasabi natin na miserable na talaga at palala ng palala yung klima. Kung iahambing natin yung mga nakaraang panahon, kaiba na ngayon. At sa klima, ang pangunahin dito na tinatamaan at naapektuhan ay walang iba kundi kami na mga maritang Tagalunsod na kung saan ay nakatira sa mga tapong estero, sa mga tinatawag natin danger zone. At siguro, okay. At bilang patunay, ang siguro hindi kaya sa inyo dumaan undoy na napakarami yung naapektuhan sa mga danger areas. At hanggang ngayon ay nasa mga staging area pa ang mga
dumaan ang Pedring na bagyo, gano'n din po. At sumunod ang Tacloban, talagang kitang-kita mo na mga maralitang tagalungsod ang higit sa lahat na tinatamaan. At ang latest na dumating, ang Mario, ito rin po, makikita natin na talagang nasa anay ng mga maralitang tagalungsod ang lubos na natatamaan. Yung crisis na ito ay tingin ko malulutas na lang ito kung ang ugat ng problema ito ay ating makikita. Ang pinakaugat ng problema sa klima ay yung kawalan ng proteksyon sa mamamayan ng ating pamahalaan. Walang komprehensibong plano tulad ng ginawa sa Tacloban na hanggang ngayon ay hindi pa maayos yung ating mga kababayan. Yung kasalisuhan ng gobyerno na magplano kung paano yung mga relokasyon o mga rehabilitation nitong mga apektado, hindi natin makita. Kaya ang mga makita ng lungsod ay kasama dito sa sinasabing aktibidad na climate walk para lang ipakita sa ating pamahalaan at ipanawagan na dapat si Pinoy ay kumilos na. Kung talagang sinasabi niya na ang mamamayan, ang kanyang boss, dapat sumunod siya, manawagan siya sa buong daigdig na itong klimang ito ay resolbahin. Lalong-lalo na itong mga mayayamang bansa, kaya dapat sila ang singilin natin sa nangyayari na kapalpakan. Kaya kami sa hanay ng mga Urbanpur ay kasama sa climate po para pakita sa buong mundo na apektado ang sambayan ng Pilipinas. Kami rin po sa Maralitang Lungsod nananawagan doon sa lahat ng naapektuhan na ng mga kalamidad dito sa Pilipinas. Sana suportahan natin ang pagkilos na ito hanggang doon sa Tacloban. Maraming salamat. Salamat, Kapiteng. Bago po natin ipagpatuloy yung pagsasalita at pagpapahayag ng mga organisasyong nandito, ay nagre-request po ang ating mga kaibigan sa photo-ops na kung pwede ay gumawa muna tayo ng photo-ops. So, kung okay lang sa mga nasa galing sa television. Shoot and run. Shoot and run. Tama. Yan. Nandito kami. Nakaharap po, nakakabising. Ang mga kalalakihan. May nakakalibot. Sige. Isang taon na pagdurusa sa Yolanda. Tama na. Justisyang pangklima. Ngayon na. Isang taong pagdurusa sa Yolanda. Tama na. Justisyang pangklima. Ngayon na. Isang taong pagdurusa sa Yolanda. Tama na. Justisyang pangklima. Ngayon na. Isang taong pagdurusa sa Yolanda. Tama na. Justisyang pangklima. Ngayon na. Now na. Okay? Wait daw. Oo. Pahabol pa.
Yan ang pinakamasarap, yung mahapon. Kaya mo. Hindi nasisira sa labas. Ba? Magandang umaga po. Sa ngalan naman po ng aniba ng manggagawa sa agrikultura na bahagi ng PMCJ. Kami po ay isang pambansang organisasyon na pagsasaka, pangisda. Ako po si Baliban, ang pangalawang tagapangulo po ng aming samahan. Kami po ay nakikiisa sa isasagawang private walk na magsisimula bukas. Dahil naniniwala kami na sa panahon ito na naging mabagal ang mga programa upang tulungan ang mga nasalanta ng crisis natin sa klima, partikular sa Yolanda. Walang ibang paraan na dramatikong pwedeng magpakita ng kagyatan para bigyan ng justisya yung ating mga kababayan, kundi ang maglakad doon sa kahabaan, hindi lang ng kamay nilaan, kundi babagtas sa Timog Katagalugan hanggang Visayas, na alam naman po natin ay kalimitang daanan ng mga malakas na bagyo. No, mula sa Yolanda, itong nakaraan ay yung Mario at yung muli ay yung Glenda. No? Sa amin, ito ay isang paraan ng pagkakalampag muli sa ating gobyerno na sa ibang bansa ay nagyayabang na sa kanilang mga nagagawa. Ngunit ang katotohanan ay mabagal at hindi tuloy-tuloy ang mga ginagawa nitong programa upang tulungan ang ating mga kababayan na mabilis na makaahon sa epekto ng nagbabagong klima. Para po sa sektor ng agrikultura, sinabi kong bakot, nasa Eastern Visayas, partikular sa Leyte, ito po ay maraming mga usaping pang-agrikultura ang kinakarap ng sektor ng mga magsasaka at mangingisda. Una na po dyan, dahil po sa Yolanda, nagkaroon po ng pagkakataon ang mga malalaking may-ari ng lupain sa Leyte na hindi may pamahagi ang mga lupang dapat ay nakailalim na sa reforma agraryo. Dahil po ang malaking bahagi ng mga dokumento na dapat ipoproseso para sa pamamahagi ng lupa ay nasira po ng panahon ng Yolanda. At kahit po ang Department of Agriculture ay nagsasabi may exempt, no, at iiwala yung target for implementation ng CAP sa lalawigan ng Leyte dahil po dito sa kawalan ng mga dokumentasyon. Ikalawa po, yung mga pinagmamalaking agricultural support para sa mga magsasakang sinalanta ng Bagyong Yolanda, hanggang ngayon po ay hindi pa po ito tuluyang nakakamit ng ating mga kababayan. Yung mga pinapangakong bangka, hanggang ngayon ay pangako pa rin. Kakaunti pa rin lang po ang nadideliver ng iba. Yung mga pangakong mga agricultural support para sa rehabilitation support para sa ating mga magsasaka ng yoga at palayan ay hindi rin po nakakarating lahat sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga kaluglugan ng mga lalawigan ng Leyte at Samar. At pangatlo, yung pinagmamalaki nilang paraan ng pagpapawas ng epekto nito, yung no-go zone, para po sa sektor ng mga mangingisda, kapatid din po ng mga magsasaka. Sa halip na ito'y makatulong, ito po ay isang malaking problema. Dahil kahit na po may bigay yung mga bangkang pinapangako ng iba, kung ipapatupad po itong mga no-go zones nito, ang malaking tanong, saan po ito gagamitin ng mga bangka? Kung ang mga dalampasigan po, no, sa buong lalawigan ng Leyte at Samar, lalo na yung mga tinamaan talaga ng storm surge ay idideklarang no-go zone. Dito po kami napapahala dahil bagamat mariin ang ating gobyerno na sabihin na ipatutupad nila ito sa ngalan ng kaligtasan ng sektor ng mga mangingisda
mangingisda at ng mga magsasaka nakababahala dahil itong mga lugar na pwersaan pinali sa ating mga kababayan ay ngayon naman po nababalitaan namin na ibinubukas sa mga investors, lalo na sa mga tourist investors na kung saan sila ay papayagan na magtayo ng kanilang mga resort. So, ayan po ay nakasulat sa isang memorandum na nilagdaan mismo ni Secretary Pahe. Nung tanungin ang DNR kaugnay ng no-go zone, sinusuportahan nila ito, ngunit with exemption doon sa mga areas kung saan ang nakatalaga ay ang pagtatayo ng mga tourist resorts. Para po sa amin, itong ganitong kapagalan ng ating gobyerno ay nagpapakita ng kawalan ng kaseryosohan ng gobyerno natin. Idagdag pa po natin dito, napag-alaman po namin sa ginagawang deliberasyon sa ating budget, makikita po ang hindi pagiging seryoso ng ating gobyerno, totoong tulungan ang mga nasasalanta dahil yung mismong pondo na dapat inilaan o inilalaan para sa mga apektado ng mga kalamidad, yung People's Survival Fund, matapos itong may sa batas 2 taon na mula ngayon, ay nananatiling maliit po ang pondo. Sa 2015, ang panukalang pondo po para sa People's Survival Fund ay nasa 500 milyong piso na di hamat na mas mababa sa kung ano ay nakatalaga sa ating batas na dapat 1 bilyon piso kada taon ang minimum o initial na fund na dapat ilalagay dito. Kaya dito pa lang po ay makikita na natin na talagang may problema yung ating gobyerno. Iba yung kanyang sinasabi sa mga ginagawa niya. Kaya nga po, dito po sa climate walk na ito, ang aming panawagan sa gobyernong Pinoy ay walk the talk, no? Pagpakatotoo at ibigay ang hustisyang pagklima sa ating mga kababayan, partikular yung mga vulnerable sektor na hanggang ngayon po ay nananatiling hirap sa buhay at wala pang nakukuha anumang konkretong ayuda mula sa ating gobyerno. Hindi po, sana po nananawagan din kami sa ating mga kababayan sa lahat po ng madadaanan natin mula po sa Luneta, Maynila, Makati, Pasay, Las Piñas, Parañaque, hanggang sa buong lalawigan ng Laguna at Quezon at Bicol Region na sana po suportahan natin itong climate walk na ito at ipakita natin na tayo po ay kaisa ng mga magigiting natin climate warrior, no, na maglalakad at para mas mapalakas natin ang ating panawagan, itong gobyernong ito ay dapat seryosohin ang kanyang programa upang tulungan ang mga vulnerable. Ngayon din nananawagan tayo na dapat itong gobyernong ito hindi nagdilimos sa mga mayayamang bansa, bagkus dapat ay sila ay naniningil ng reparasyon sa mga mayayamang bansa katulad ng Estados Unidos at European Union dahil itong nararanasan natin ngayong mga epekto ng nagbabagong klima ay bunga ng kapabayaan ng mga mayayamang bansang ito na patuloy na nagbubuga ng mga greenhouse gases sa ating kalawakan sa kabila ng mga kasunduan sa United Nations. Kaya po, kami po ay nananawagan din ng pagtutulak na dapat ang ating gobyerno ay manguna sa paniningil sa mga may kapural dito sa problema natin sa krisis. Muli po, magandang umaga at maraming po salamat. Susunod ay ang Executive Secretary ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, si Father Edwin. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po sa aming opisina sa National Secretariat for Social Action. Kami po ang Development and Advocacy Arm of the Catholic Bishops Conference of the Philippines ay lubos na sumusuporta sa People Walk for Climate Justice na pinangungunahan ng TMCJ. Sabi nga po kanina ni Jerry, ako ay nanggaling sa New York at isa sa mga forum na aking pinuntahan ay upang suriin kung ano ang kaugnayan ng disaster sa climate change. Kaya
Kaya nga po sa pagkakataon, itinayos kong anyayahan ng lahat para suportahan ang lakad na ito dahil tayong lahat na mga sambayan ng Pilipino ay sangkot dito. Malinaw po sa mga datos na yung pagdating ng mga malalaking mga sakuna, yung ang tinatawag nila extreme weather events, ay kaugnay kagaya ng Yolanda, kaugnay ng pinomeno ng climate change. Kaya yung mga pag-dumarating at asahan natin darating pa, ay dahil sa ibinubungan nitong climate change sa pagbabago ng klima. Naging katabi ko po si Alcor nung panahon kami nagko-conferensya at sabi niya, alam mo yung Yolanda, nung dumating sa Pilipinas, ay ang temperatura ay 5% above the normal. Kaya sabi niya, talagang hindi siya itatanggi dahil pagdating ng mga extreme weather event ay kaugnay ng climate change. Kaya nga po, ang naka-involve dito hindi lang yung mga taga-Tacloban, kundi ang buong sambayan ng Pilipino. At ang nakakalungkot nga dito sa usapin ng climate justice, na kung sino yung mga bansa na siyang pangunahing sanhin ng pagkasira ng klima, ang tumatamang epekto ay sa mga bansang kagaya natin. So, hindi patas na sila yung nagdudulot ng kabisala at tayo naman ang nabibiktima. Kaya sa panawagan po ng climate justice ay kami din ay sumusuporta dahil kami po ay sa ngayon ang opisina rin namin ng Caritas Philippines ay mayroon po kaming malaking proyekto na pagtulong para sa rehabilitasyon sa mga nasalanta na mga lalawigan dito sa Yolanda affected areas. Kaya itong malaking kalamidad dulot ng climate change ay dapat ay hindi mangyari kung natutugunan natin at nasusuportin ang sabi ngayon pag-uugat sa problema. Kaya nananawagan po kami at buong puso sumusuporta na sa sambayan ng Pilipino. At ganoon din, kita din natin kung ano yung pagkukulang ng gobyerno at kahit ng ating Pangulo sa pagtugon ng problema. Dahil lalo tigit ko sa malaking statement na binitiwan ng ating Presidente ay nakakahiya na hindi niya tunay na nauunawaan ang patuloy na lumalala problema ng climate change. Kaya dapat tayo manawagan at isingin talaga natin paibayo pa ang pamahalaan. Hinahanap po. Susunod po na magsasalita, Secretary General ng San Lakas, kasama din sa Climate Justice Walk at tubo galing Tacloban mismo, si Atty. Aaron Pedrosa. Magandang umaga, magandang araw sa ating mga kasamahan sa media, mga kasama dito sa panel. Itong ilulunsad na Climate Justice Walk, People's Walk for Climate Justice bukas, ay nagdadala at nagbubukas ng mga alaala, lalo na napasama po kami dun sa mga lumikas sa Tacloban. 5 araw matapos ito na salagtan Yolanda. Ang iniisip namin nun, habang naghahanap ng mga paraan, lumikas, pagkat magulo ang sitwasyon, kung makakabalik pa ba kami sa bahay namin. Sa bahay namin na mahigit 5 dekadang tinirhan ng pamilya namin, kung saan ako lumaki, yun yung problema. At iniisip ko rin, ganito rin ba ang iniisip ng karamihan? At paano kami babangon ulit? Ito, pa 1 taon na nga tayo. At iaayos pa rin yung bahay namin. Mapalad siguro kami kasi karamihan doon walang bahay. At pinanggit nga kanina, ang kasama natin mula sa Tacloban, ang problema pa ay papalisin sila. Pagka tinahanda kayo ng preparasyon para sa pagbisita ng Santa Baka. Ibig sabihin, itong climate walk na to ay hindi lang symbolic na pagsuporta dun sa mga mamamayan na nasa lantang Yolanda, hindi lang sa Leyte, kasama, kundi isang ekspresyon ng frustration, collective frustration ng karamihan sa ating mga kababayan na araw-araw binabaybay ang isang landas kung saan napakaraming peligro na dinaranas. Bagyo, mga climate change related disasters, at ang kawalang linaw ng pagtugon mula sa gobyerno. Pumunta ang Pangulo natin dun sa Ban Ki-moon Summit, yung Climate Summit sa United Nations, at nagpakitang gilas na
matatag, resilient ang Filipino spirit habang namalimos ang suporta sa mga mayamang bansa. Hindi po natin kailangan magmalimos. Begging for arms is not the way to respond to climate change. Ang sa atin po, dapat manindigan ng gobyerno na dapat siyang may obligasyon para protektahan ang kanyang mamamayan at maging spokesperson, hindi lang sa mga komunidad na naapektuhan na, kundi sa mga komunidad na tsak na maapektuhan pa. Sa statement nga po namin ng Sanlakas, ang mamamayan, ang taong bayan ay patuloy na maghihirap ang sakit sa ilalim ng administrasyon nito at sa mga darang pang mga administrasyon hanggat hindi tinutugunan ang mga demands ng taong bayan. Isa na po dyan ang paniningil sa mga mayamang bansa. Una, para ikat ang kanilang carbon dioxide emissions, greenhouse gas emissions, nabanggit na nga ni Chair. At magbigay ng reparations, danyos kung sa civil cases pa sa korte natin. Pagkat sila ang may historical responsibility for the last 100 years, even more, umakyat ng 0.87 degrees Celsius ang ating global average temperature. Ngayon, parang walang nilanda, parang walang undoy. Patuloy na business as usual. Anong business as usual? Kaliwat kanan ang pagbubukas ng mga coal plants at mga sources ng dirty energy na mismo ang gobyerno ang nagpapasinaya. Mismo ang Pangulo, bago tumulak papuntang UN or Europe, ang online dun sa pagbilaw or power plant. Ano pong mensaheng binibigay ito at sinasabi sa mga mga na ang sinasanda lang sana natin ng gobyerno ang siya pang nagtutulak sa atin sa mas peligrosong landas. Kaya po, kung wala tayong maasahan sa gobyerno, ang taong bayan na po, lalo na sa mga apektadong komunidad, ang tatahak sa landas upang manawagan ng hustisyang pangklima. Ito po ang mensahe ng People's Walk bukas. Itataon po, November 8, na darating ang mga lalahok sa paglakad nito, ang marcha papuntang Tacloban, upang ipaalala na hanggat hindi tayo kumikilos, hanggat nagpapakabingi mula ng gobyerno, asahan natin marami pang yolanda ang wawasak sa ating mga komunidad, ang maglalagay sa ating mga komunidad sa mas peligrosong kalagayan. Kaya po ang Sanlakas nagsasabing at nakikisa dito sa iba't ibang mga organisasyon tulad ng Philippine Movement for Climate Justice, ang mga kasamahan mula sa hanin ng Maralita, mga magsasaka, manggagawa sa bukid, mga mangingisda, mga manggagawa sa simbahan, kaysa upang manawagan sa ating gobyerno at sa mga mayayamang bansa. Namuna dyan ang Estados Unidos at mga bansa sa ilalim ng European Union na i-address na itong problema natin ng climate change. Sabi nga, ito ang huling generasyon upang may gawin aksyon upang solusyonan ang climate change. Kung palalampasin pa natin ito, no turning back. We are looking at a 2 degree hanggang 6 degree Celsius increase in global temperature. 0.87 degrees lamang for the last century, 2 centuries at most. Ano pong ibig sabihin nito? For an archipelago like the Philippines, maraming mga komunidad na nasa isla, maraming mga komunidad na nasa baybayin, maraming komunidad na nasa danger zone ang mawawala. Sino ang mananagot dito? Kung ayaw panagutin ng gobyerno ito, itong mga nanguna sa pagbubuga ng mga nakakalasong mga hangin, mga greenhouse gases na tinatawag, ay taong bayan na po. At ito nga po ay paraan natin upang muling kalampagin, hindi lang ang gobyerno natin, kundi ang iba't ibang mga gobyerno sa buong daigdig. Pagkat ang Pilipinas po ngayon ay ground zero ng lahat ng mga review. Nasa top 3 po tayo sa pinaka-vulnerable sa impacts ng climate change. Hahayaan na lang po ba natin na ganito ang sinabi? At ano ang tugon ng gobyerno? Dahil sa kalagayan nito, 1 bilyong piso para sa adaptation sa tinatawag ng People's Survival Fund. Kapos na kapos. Sa Tacloban, kailangan mo ng 600 billion pesos or more para sa rehabilitation. Hindi nga tayo handa, pinapalala ka
sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga proyektong mapangwasak at mapang-prepinsala sa ating mga komunidad. Kaya kung sa lakas, kaysa ng iba't ibang mga sektor, lalo na mga affected communities at vulnerable sectors, bukas hanggang sa November 8, sa tinatawag nating People's Walk for Climate Justice. Naway ang taong bayan din po ay makisa mga lampag sa ating gobyerno at mga gobyerno ng mayayamang bansa upang lutasin, upang tugunan, upang bigyan ng lunas itong dinaranas natin ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga tagapagsalita. Tinatawagan siguro yung dalawa nating speaker na bumalik dito sa harapan. Bago po natin buksan sa open forum, kung may mga katanungan, nais ko lang pong banggitin na meron po tayong, alam ko po, merong mapa na ibinigay sa inyo at ruta. Pero sa GIST po, ang babaybayin po ng People's Climate Justice Walk ay mula Kilometer 0, meaning sa Rizal, Port, sa malapit sa Calabao, yung flagpole. Wala po dun yung muhon ngayon. Mukhang nire-renovate ng ating mayor ng Maynila. Pero dun po magsisimula, diretso po ng Sapote hanggang Muntinlupa. Pagkatapos po ng Muntinlupa, sa susunod na araw ay diretso hanggang Calamba, Santo Tomas. At dire-diretso na po yan papuntang Quezon. At pagkatapos ng Quezon, babaybayin yung buong kahabaan ng Quezon, diretso na po ng Sorsogon. Bicol muna. Tapos sa Albay, dadaan, may stop doon. Magkakaroon ng mga programa. So may mga identified po na stop kung gusto nyo pong subaybayan. Hanggang Sorsogon, Matnog, at babagsak at Magrororo. Babagsak po ng Allen, munisipyo ng Allen sa may Samar, at mula sa Allen, babaybayin ng iba't ibang bayan papuntang Katbalogan. Pagdating ng Katbalogan, diretso ng Basay sa Samar, at mula doon, sasama po yung mga apektadong komunidad ng Eastern Samar, ng Giwan, at ibabagdila nila yung usapin ng mining and rehabilitation sa kanila. Hindi po lingid sa kaalaman ninyo na ibinigay ng OPAR sa Nickel Asia ang pagre-rehab sa dalawang isla ng Manikani at Dumonhon. At sila po ay magmamarcha mula sa dalawang isla at sa Giwan, mula sa Salcedo, lahat ng mining affected communities doon papuntang Basay. At ipapahayag yung kanilang damdamin sa usapin ng rehabilitasyon na ibinigay sa mga mining corporations. Sila po ay sasamahan ng iba't ibang mga sektor. Ang tinataya po namin mga halos 2,000 yan mula sa Samar. At magkikita-kita po sa San Juanico Bridge sa 8 ng Nobyembre ng umagang-umaga, sasalubungin ng mga taga-Tacloban. Mula po sa San Juanico Bridge, babaybayin na nila ang iba't ibang bayan papasok ng Tacloban City sa November 8. At magkakaroon po ng malawakang pagkilos sa Tacloban City mismo mula sa iba't ibang bayan ng Leyte at magkakaroon po ng programa. Ito po yung buong ruta na babaybayin ng Climate Walk. Kulang-kulang 10 hanggang 20 walkers mula Maynila hanggang Tacloban ang dire-diretso maglalakad. At sasalubungin po sila ng iba't ibang komunidad at mga organisasyon sa iba't ibang bayan na dadaanan. Ang ilan po sa mga kasama mula sa PMCJ na maglalakad mula sa simula hanggang Yolanda, Ground Zero, ang Tacloban, ay 3 po nating magigiting ng mga kasamahan mula sa urban poor sector. Mula po sa Maynila ng mga urban poor leaders ay sasamahan at pupuntahan ng mga kapatid nilang urban poor din sa Tacloban City upang makapagdaupang palad at ipahayag ang suporta sa 1 taong pagdurusa ng mga kapatid natin sa Tacloban. Ito po yung buong ruta na gaganapin
At siguro mula dito, bubuksan natin yung open forum o baka gusto muna ng mga photos na mag-photo-ops ng ano? Photo-ops muna, tapos saka po tayo magbukas sa open forum. Sige po. So tayo ulit yung mga kasamahan natin. Talikod ka na naman, di ba? Larry, ito ka. Balance. Para balance. Yan. Wow. Decline mo. Isang taong pagdurusa sa Yolanda. Tama na! Tama na! Isang taong pagdurusa sa Yolanda. Tama na! Tama na! Isang taong pagdurusa sa Yolanda. Tama na! Tama na! Hustisyang pangklima. Ngayon na! Ngayon na! Hustisyang pangklima. Ngayon na! Ngayon na! Isang taong pagdurusa sa Yolanda. Tama na! Tama na! Hustisyang pangklima. Ngayon na! Ngayon na! Isang taong pagdurusa sa Yolanda. Tama na! Tama na! Hustisyang pangklima. Ngayon na! Ngayon na! Pwede hindi naman sumigaw, di ba? Bulong na. Picture naman eh. Picture yan. Dito ka, nakuha ka dito. Nasa sumigaw. Sa pa. Isang luwa. Alright. Okay. Maraming salamat. So, binubukas po natin yung kapag para sa mga tanong mula sa kaibigan natin sa media kung mayroong mga katanungan. Ano po ang balak ninyong gagawin na gatas malaman na maraming pondo ang naibigay mula sa ating mga ibang bayan, ibang nasyon na hindi pa nagugugol o nagagastos sa Yolanda hanggang ngayon? Anong balak ninyong gawin tungo dito? Nung ilang araw matapos yun, actually mga couple of weeks, nag-form po ng isang independent formation kasabay ng iba't ibang mga people's movement, mga civil society organization at non-government organization para po mag-monitor yung tracking at ginagawa po natin yan hanggang ngayon. Pero simpleng tracking lang po yun, yung pumasok ng pera. Ang mas mahalaga kong sabihin ngayon ay kung ito ay pumunta doon sa mga komunidad. At sa level ngayon, ang programa po ngayon kasama ng iba't ibang organization dito, mag-monitor sa pamamagitan po ng mga tinatawag namin mga relief watch teams or misnomer siya kasi hindi naman ang relief watch, kundi pati rehabilitation. Kung saan tinitingnan, hindi lang yung pondo, kundi ibang mga instances ng posibleng may pag-abuso ng mga government officials at tulad nung possible human rights violations, o di kaya corruption issues, o di kaya yung hindi pagsasama dun sa mga komunidad sa pagmamalakas ng buong master plan ng rehabilitation. At sa naging epekto nga, resulta ng ating mga relief watch teams, ilang initial findings dyan, ay una, walang participation dun sa crafting ng master plan. Yung mga master plan o rehabilitation plan ng mga munisipyo, at ating mga rehabilitation plan ay mga photocopy plan. Kinopya lang yung plano ng isang bayan, So walang participation. Pangalawa, hindi pa rin nare-resolve hanggang ngayon yung usapin nung nalaman natin after ng Yolanda, yung selective na relief distribution. O di kaya, yung pagtatago ng mga relief items dun sa bahay ng mga community shards. Halimbawa dyan, sa isas ng Dulag Leyte, ng MacArthur, at iba pang mga bayan, na mismo yung national government natin, nag-suspend dun sa mayor ng Dulag, pumunta dun ng DLU Secretary. Ibig sabihin, hindi seryoso sa kanyang pagpapanagot dahil nga sa hindi umabot yung dapat tulong dun sa mga komunidad. At yung pangatlo, yung hindi pa na-resolve na maraming usapin ng mga komunidad. Human rights violations, yung mga issues na hindi na-capture dun sa master plan, precisely because walang
participation. At ang naging contribution po dyan, magandang contribution, ng iba't ibang mga organization sa ilalim ng Philippine Movement for Climate Justice ay yung pagtutulak ng People's Platform. Ang People's Platform po, doon po nilalaman ng iba't ibang sentimento ng ating mga kababayan. Samar, Eastern Samar, Leyte, Cebu at ibang mga ilang affected areas sa iba't ibang sektor na hindi po na-address ng rehabilitation assistance o nilanda o RAI 1 at saka 2 na ngayon ay iba na master plan ulit. Tinulak po natin yan at sinabit sa gobyerno para makita nila na ito ang tunay na kalagayan. Hindi po nakukuha at nadadaan sa mga statistics nila kasi parang quantifying the impacts lang. How do you give face to the impacts to the numbers? Ito pong binigay natin, yung People's Platform, kaugnay ng Yolanda. Hanggang ngayon, walang tugon dyan ng gobyerno. Salamat, Sir Aaron. Ang isa pong pinag-aaralan ng PMCJ, sa buong duration kasi nitong climate walk na to, ang sentro ay ang Yolanda at samot-saring mga usapin. So, ang PMCJ po ay maglalabas una sa lahat ng one-year report. Sa aming mga ginawa sa baba, yung mga miyembro nag-rehab, ano po ang napala? Ano yung nangyari sa isang taon? Ano yung kakapusan na binabanggit namin? Yung ilan dito nabanggit na po, ang gist po niyan ay una sa lahat, ang rehabilitasyon na nagaganap sa loob ng mga affected areas ng Yolanda ay rehabilitasyon na ginagawa sa sarili ng mga komunidad, ng mga people's organization, ng mga NGOs at ilang tulong mula sa NGOs at sa UN. Walang rehabilitasyong signifikante na pinapangunahan ng gobyerno. At reflection po yan binabanggit ninyo. At kasama yan sa report na lalabas na at sinabi na ng COA yan na ilan lang ang nailabas mula sa pumasok na pera. At isa po sa pinag-aaralan namin, papasok ng 1-year anniversary ay ang pagkakaroon ng legal action. Pinag-aaralan po namin yung isang posible na pwedeng people's response dyan sa usapin na yan. Isang napakalaking usapin. Alam natin na napakalaking usapin ngayon ang korupsyon, DAP, PDAP, etc. At ito, yung mismo, at napakarami ng kaso ng corruption na related sa rehabilitation, sa relief, at tingin namin maganda na kumbaga sa isang taon ng Yolanda ay magkaroon ng signifikante na aksyon hinggil dito sa usapin na ito. Follow-up question lang, no? Wala ba kayong balak na magkaroon ng representasyon sa Senado kagaya nung nangyari kahapon? Ang DCC pumunta ron, tinawag ang Chief PNP at nagpaliwanag, no? Sa bahagi ito sa atin, ang ating Philippine Movement for Climate Justice ay pwedeng tawagin sila DSW Suliman, si Rehabilitation Char, at iba pang ahensya ng gobyerno upang magpaliwanag kung ano sa nila dinala ang pondo ng bayan ng mga pondong ito. Meron ba kayong balak na ganyan? Maganda pong suwisyon, magsasama-sama, magpupulong, magtipon-tipon po yung mga lahat ng organisasyong nakasama ng PMCJ, kasama ang CPCT NASA, ang ATM at ibang mga organisasyon na nandito sa harap ninyo, at magko-converge. At isa sa suwisyon sa opening po ng Kongreso sa October 20 ay i-raise yung mga usapin na yan, at mula doon sa report na ilalabas after 1 year ay isa po sa arena na gusto natin itulak ay magkaroon ng mga investigations at ano ba dapat ang necessary changes na dapat tahakin ng ating pamahalaan mula sa executive hanggang judicial hanggang legislative. Ano yung mga polisiya para sa sinasabi natin not business as usual. Kumbaga sa pinaka-simple at pinaka-konkreto, we will hold accountable yung ating presidente na ito yung sinabi niya sa Climate Summit at babaybayin natin kung ano yung sinabi niya at we will hold him accountable doon sa renewable energy, sa disaster risk reduction,
sa National Greening Program at samot-sari pa na binanggit niya sa kanyang speech. Kasi itong speech na ito, hindi niya na lang speech to sa atin. Speech niya na to sa buong mundo. Kumbaga, pwede natin siyang ipako dito. Kaya nga panawagan namin, Walk the Climate Talk. Nakadirekta po yan sa ating presidente mismo. Jerry, Kitkilatis Lagari po, ITV Philippines at saka DWS. Ang nabanggit mo kanina, may minomonitor yung pondo, kung paano ginugugol. Ngayon, meron akong informasyon, validate lang kung tama o pumasok din sa report niyo. Ito'y galing mismo sa rehab, sa opisina niya, no? Hindi ko lang papakalanan kung sino source ko. Ay sa kanya, ang mga proposals, no? Nire-review nila yung mga proposals. Ito daw ay buntis. Minsan maabot hanggang 300% yung presyo. Kaya ang ginawa, ito isa sa sani kaya bumagal, binababalik nila doon sa proponent. May note na paki-review ang inyong arithmetic. Mukhang sila yung pa-calculator nyo. So, malamang ito'y galing sa mga local government units. Paki-compare mo lang kung yan, may inabot na radar. O tama ito yung sinasabi, information. Ang isa po, sige po, hindi po namin kayang sabihin ngayon, pero definitely we will look into it at i-confirm namin at babalikan po namin kayo. Pero po, batay sa aming monitoring sa local, marami pong miyembro kasi ng PMCJ na may actual na engagement sa local government units sa Leyte at sa Samar. Kaya po binabanggit ng ating pong kasama sa San Lucas na konkreto, marami sa mga rehabilitation plans. Una, hindi dumaan sa konsultasyon. Nasa batas po yan na dapat may robust consultation sa communities affected at mga citizenry. Sa Tacloban alone, yung pinasa nilang rehabilitation plan ay hindi dumaan sa proseso ng konsultasyon, lalo-lalo na sa mga biktima. So definitely mayroong mga discrepancies kung ano yung mga proyekto na itatayo. Sino ang kinonsulta nila? So hindi natin alam yun. At alam naman natin ang usual na kinagawian. Mayroon ding mga munisipyo na walang rehabilitation plan. Anong magaganap doon? Anong klase ngayong rehabilitation program ang i-implementa doon? So iba't ibang level ng rehabilitation quote and quote ang nagaganap ngayon. So makakaasa po kayo na mula sa PMCJ ay we will definitely look into that. At kasama ang aming kasamahan na miyembro din ng PMCJ, ang Freedom from Death Coalition, na ang tutok po ay yung tinatawag ngayon na Relief and Public Finance Watch sa usapin ng rehabilitation. So binabanggit yung batas local government code, ano? Yung consultation po nasa local government code po yan. Kinokonsulta yung constituents sa isang lugar. Diba? Sa rehabilitation plans, dapat ay dumaan yan sa tinatawag na PDNA, yung Post-Disaster Needs Assessment. Nasa DRRM law po yan. At sa PDNA, requirement ang isang robust. Termino ko po yung robust kasi pag sinabi natin consultation, dapat naman talaga robust ang participation. Meaning, lahat ng citizenry, as much as possible, ay makakapag-participate. So, yan po ay palay sa batas mismo natin. Dapat pala ginakalampag natin dito yung mga local government units. Dapat po. Okay. Dapat po. At ginagawa po natin yun sa ground. Kaugnay doon, ano climate justice. Nakita ko narinig ko sa inyo kung paano nyo kumbaga sa mga problema. Ano solusyon na nakikita nyo maaaring gawin para ma-mitigate, bawasan man lang ang mga dilubyo sa Pilipinas, anong mga solusyon meron kayo? Yung una, yung sa climate justice po, ang talagang pangunahin na panawagan o solusyon ay yung magkaroon ng talagang malawakan at dramatikong magbabawas ng greenhouse gas sa international. Partikular, doon sa mga tinatawag nating Annex 1, yung mga bansa na mayayaman na siya ang tinutukoy na may pangunahing
dahilan dito sa problema natin sa klima. So sa ganun yung una. Pangalawa, tinitingnan natin para maganap yung sinasabing greenhouse gas emission cuts na malawakan, kinakailangan din magkaroon ng pagbabago sa sistema ng produksyon at paggamit ng ating likasyaman. So, sa pangkalatan, nananawagan din tayo ng system change. No? Kasi tingin natin, hanggat ang ating pamamaraan ng paggamit ng ating kalikasan ay hindi sa paraang planado at naaayon sa kung ano ang kailangan ng mga mamamayan sa daigdig, talaga pong magpapatuloy itong problema natin. No? Kung ang pangunahing magiging motibasyon para sa paglikha ng ating produksyon at mga industriya ay hindi simple pangangailangan kundi para kumita ng malaki. No, na siyang dahilan kung bakit nagtutuloy-tuloy yung pagbuga ng usok, tingin namin ay hindi po magiging makatotohanan yung anumang aksyon. No? At anumang magiging mga programa katulad ng mga tinutulak sa business as usual, ayaw nilang magbaba ng kanilang greenhouse gas. Pero ang gusto nilang gawin ay panukala ng mga programa para magkaroon ng tinatawag nating Carbon exchange. yung Carbon exchange. offset, no? Yung carbon offsets, no? Hindi sila magpapawas, pero meron daw silang gagawin para mabawasan yung impact. No? At yun ay pamamagitan ng RED, na dito sa Pilipinas ay pumapasok sa National Training Program. Diyan pinapasok ng mga korporasyon yung kanilang pondo para sa Clean Development Mechanism, no? Yung pondo para sa RED Plus, na kung saan parang lalabas, kikita pa sila. No, kasi ang bawat puno na kanilang itatanim, bawat hektarya na matatamnan ng kanilang puno ay mangangahulugan ng sertifikasyon at mangangahulugan ng isang papel na kupit pa nila ulit ikalakan sa carbon trading. Na yun yung isang paraan na gusto nilang maging mekanismo para daw mabawasan yung greenhouse gas. Sa pagkalatan, yan yung ating pinapanawagan, no? Pagbawas yung mga pangunahing may dahilan ng problema. Pangalawa, baguhin natin yung sistema ng ating produksyon sa buong daigdig. At yung pangatlo, yung mga mayayamang bansa, dapat kilalanin yung kanilang responsibilidad at kung hindi kilalanin ito, dapat bigyan nila ng kabayaran. So, sa man ito ng ayuda na libre at hindi sa gusto nilang mangyari ngayon na ipinapautang. No? Halimbawa sa atin, yung renewable energy, hindi makatulak-tulak ito dahil daw napakamahal. At ang solusyon ay maghanap tayo ng mauutangan para daw yun ang maging paraan para maging katanggap-tanggap at maging bahagi ng ating sistema sa enerhiya ang renewable energy. Dito po sa ating bansa, ano ang pinakamalaking contributor sa climate change or air pollution? Siguro kaya mahalaga na na hindi lang pang international. Kumbaga kung merong bilang pang-pamilya, pang-sports, sa climate justice, meron din hindi lang pang international, may pang-domestic din. Dahil una sa lahat, hindi natin mahihintay. Kumbaga, baka mas marami pang mamatay. Diba? At mas lalong lumala ang vulnerabilidad natin. Ibig sabihin, huwag natin hintayin na umaksyon ang mga leader ng mayayamang bansa. Tama na tinutulak natin, pinapalakas natin ang people's movement sa global level at bahagi po ang Philippine Movement for Climate Justice dyan. Kaya ang si Father Edu nandun din at ilang mga kasamahan namin sa New York para makiisa doon sa solidarity, yung action na yun, na global action. Domestically, madami po pwedeng gawin. At unang-una dyan, kaya maganda yung tanong nyo, ano ba yung mga industriya na una makakapagdagdag ng kontribusyon sa krisis sa klima? Pangalawa, anong mga industriya ang makakadagdag o makakapagpalala ng vulnerabilidad natin? So, dalawang malaking usapin at napakahalagang mga usapin. Una po, sino po yung mga industries na major emitters? Kaya nila, kahit maliit pa yung emission ng Pilipinas at pwedeng lumaki. Una po dyan ay ang energy sector.
Energy. Sa energy sector po, dalawa sa pangunahing seksyon ng energy sector ang mayor na contributor. Una ay ang electricity sector. Ibig sabihin, anong klaseng elektrisidad ang ating ginagamit? Sa kasalukuyan po, mahigit 60% tayo po ay dependent sa fossil fuels. Anong fossil fuels ito? Coal at natural gas at oil. Pero ang pinakamalaki ay ang coal at natural gas. Ang coal ay 34% ng buong power mix. Ganon siya kasignifikante. At kapag pinayagan natin na ma-online yung 45 coal-fired power plants na mayroong katumbas na 10,000 megawatts hanggang 2020, lalabas po sa buong electricity mix natin ay 90% coal. Ganon kasignifikante, at ito yung sinasabi namin na mukha tila yata nakalimutan ng presidente natin nung sinabi niya sa Climate Summit na tayo handa ang Pilipinas at may resolve ang Pilipinas na tahakin ang low carbon na economy at smart energy trajectory, clean energy trajectory. Nakalimutan niya na sa kanyang panunungkulan simula 2010 ay inaprubahan niya itong 45 coal-fired power plants na ito. At tila yata adik na adik yung ating gobyerno sa coal na gusto pang aprubahan ang 12 proyekto pa na pinopropose na nakahapag na ngayon sa Department of Energy. At sasabihin na po namin dito sa pagkakataong ito, bahagi ng kagustuhan na magkaroon ng emergency powers ang Pangulong Aquino ay para pigilan ang anumang balakid, anumang resistance legally na pwedeng i-mount ng mga komunidad at mga organisasyon na nababahala dito sa kalagayan na ito. Alam po natin na pinaburan ng Korte Suprema, ng Court of Appeals, ang mga komunidad sa Zambales, sa Bataan at sa Subic nung nilabanan nila ang Redondo Peninsula Project. At ito ang sinisisi ng gobyerno kung bakit daw di umano ay magkakaroon ng power crisis. Pero ang sinasabi po namin, kasalanan yan ng gobyerno kung bakit may power crisis sa dalawang punto. Una, dahil responsibilidad nila na may maayos na planning. May plan A, plan B. Hindi po pwede nasisihin mo ang komunidad dahil niresist nila ang coal-fired power plant. Hindi po pwede nasisihin mo ang ibang branch ng government dahil pinaburan nila legally yung mga komunidad. Pangalawa, kung di sana pinatupad nila ang sinimulan dati ng multi-stakeholders dialogue sa power development planning sa Panay, ito po ay inimplementa ng DOE. Dati, kung yan sanang formula na yan ang sinunod pa rin nila magpahanggang ngayon, alam na nila na ayaw ng mga taga-Bataan, taga-Zambales, taga-Subic ang isang coal-fired power plant. At malamang sa malamang, kapag tinanong natin lahat ng komunidad sa 45 coal-fired power plants na yon, sa isa lang ang sasabihin ng komunidad, Pangulong Aquino, kung gusto niyo pong malaman kung bakit kami ayaw dyan sa coal-fired power plant na yon, subukan niyo pong tumira sa tabi ng isang coal-fired power plant. Batay sa mga studies, 900% times riskier na magkaroon ng cancer ang mga komunidad na malapit sa coal-fired power plant kumpara sa paninigarilyo. Ito po ay nilabas na study ng Environmental Protection Authority Agency ng United States of America. Kaya 300 coal-fired power plant doon ang pinipace out na. Up to date. Ano klaseng cancer? Lung cancer po, usually. So lahat, marami pong case studies yan. Meron po ang cancer din yan at sinasabi namin dapat yung talikuran ng gobyerno. So ang coal-fired power plant ay hindi lamang nakaka-contribute internationally sa krisis sa klima kung hindi nakaka-contribute sa usapin ng vulnerabilidad ng komunidad. Sa pag-init kasi ng atmosfera o ng climate, siyempre tataas ang temperatura, iinit.
lalong nagkakaproblema sa upper respiratory diseases. So dahil sa mga coal-fired power plants na ito, pinapalala yung problema sa health issue na apektado na ng bagong klima. Isa lamang to, ilan lamang to sa mga sinasabi namin napakadaming domestic na dapat baguhin. Pangalawa dyan, at importante sa amin na banggitin to, yung aming chair ng Alyansa Tigil Mina, nandito, ang pananaw po namin, mula sa Philippine Movement for Climate Justice, ang Mina po ay nagpapalala ng climate disaster. Hanapin mo ang lahat ng mining disaster sa Pilipinas, mula sa Buwak hanggang sa pinaka-latest sa Benguet ng Village. Ano ang common dyan na threat? Lahat ng spills at lahat ng disasters na related sa mining ay may kinalaman sa bagyo. Dumaan ang bagyo sa Buwak noong 1993 at 1996. Dumaan ang bagyo sa Benguet at nagkaroon ng mga spills. Sa lumalakas at intensifying na storms tulad ng Yolanda, ilan pang nakatayong mga open pit na mga dams ang mawawasak. Sabi nga natin, hindi dapat business as usual. Ang Mina po, hindi lang yung climate disasters, sinisira din ang kapasidad nating mag-adapt. Dahil pag nagmina ka, tatanggalin mo ang gubat. Tatanggalin mo ang bundok. Pag walang gubat, simple lang ang equation, merong landslide, merong flash flood. Ganun kasimple yung equation. Pag tinanggal mo yung mga dinrates mo yung bye-bye, dahil sa magnetite, simple lang ang equation. Tatanggalin mo ang mga mangroves, simple lang ang equation. Storm surge sa tawag doon. So, itong pangunahin, itong dalawang industriya na to, ay ito yung business as usual ng mga industriya. Marami pa po na dapat ng talikuran at dapat baguhin. Isa po dyan sa pinakamahalaga ay yung land use plan. Yung conversion ng mga lupa. Siguro ibigay ko sa mga kasamahan natin yung conversion mula sa sakahan, papuntang mga real estate, mga housing projects. Importante po ito lahat ng mga usapin na ito. Bago mo ibigay, ano pa na mo muna dun sa nuclear power plant? Sa nuclear power plant po ay tama na tanungin kasi ito yung sinasabing isa sa pwedeng solusyon. Kung hindi ka magkukol, hindi ka magagas, fossil fuel, mag-renewable ka o di kaya mag-nuclear ka. Simple lang po yung sagot ko. Yung naganap sa Japan, mga pangalan lugar, Fukushima. Yun lang po yung sagot ko. Fukushima. Siguro alam na natin ang nangyari doon. Tayo po ay nakalugar sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin, napaka-volcanic po yung lugar na nandun tayo nakatayo. Ngayon, naninirahan. At napakadaming fault lines. Geologically, scientifically, at kaya nga ang Japan ay nagko-convert na into other energies. Yun pa rin po ba ang tatahakin ng Pilipinas? Tingin ko po, malayo-layo na ang inabot ng People's Movement sa Pilipinas laban sa nuklear. Hindi po yan ang solusyon. Ang solusyon, meron tayong 200,000 megawatts potential ng renewable energy at hindi pa kasama dyan ang solar na pinakahitik na hitik sa ating bayan. Gano'ng kainit sa ating bayan. Di ba? Yung potential na yan ay overflowing. Ang data po na ito ay galing mismo sa gobyerno. Galing sa Department of Energy. Kaya ang sinasabi po namin dyan ang ulang para tayo ay tumahak sa renewable energy system 100% para sa komunidad at para sa mga mamamayan ay political will. Political will ng kasalukuyang Pangulo, political will ng kasalukuyang administrasyon.
meron pa po siyang 2 taon na titira. Kaya po sa 2 taon, actually, hindi aabot ng 2 taon na kaya itayo ang mga solar panel plants. 3 months to 6 months lang ang kailangan para itayo ang coal-fired power plant at mga gas-fired power plant. Umaabot ng 2 taon para itayo. So, kaya po, political will ang kailangan. Ipapasa ko po sa mga kasamahan ko na magdadagdag ng paliwanag. Siguro yung isang dapat natin i-monitor ay yung land use conversion. Kasi kahit sa pag-aaral ng DNR, ito yung sinasabi nilang pinakamalaking nagko-contribute ng greenhouse gas sa Pilipinas, yung land use conversion. At 2 mayor na industriya ang may malaking kagagawa nito. Yung una, yung mining na binanggit sa Jerry. Yung ikalawa, itong laganap na pagtatayo ng mga subdivision, lalo na sa mga probinsya. No? At yung pagtatayo ng mga new township sa programa ng gobyerno na karamihan ay nasa mga paanan ng mga bundok inilalagay. Itong mga ganitong mga programa ay malaki ang nagiging kaambag upang yung init na dapat ay natural na inihigop ng ating mga lupa ay sumisingaw at siya na pupunta sa kalawakan. No? At mismo ang DNR nagsabi, 50% ng greenhouse gas emission natin, labas sa energy, ay galing sa land use conversion. Ang problema lang, mismo ang DNR ay walang regular annual monitoring ng land use conversion na greenhouse gas emission. No? At yun yung isang tinutulak din namin sa PMCJ na sana maging regular yung mga ganitong monitoring. Dahil yung ating gobyerno, hindi ginagawang regular yung monitoring ng kanyang greenhouse gas at hindi rin ginagawa yung regular na pag-aaral sa mga lupa. Kahit po yung industriya sa pagmimina, sa pandaigdigan, yung International Council on Mines and Minerals ay umamin na ang mga kasalukuyang infrastruktura ng pagmimina, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig, ay hindi nakahanda sa ganitong mga epekto ng climate change, ng extreme weather events. Kasi ayon sa kanila, ang mga design ng mining natin, ang extreme weather event ay nakafactor in na once every 10 years lang. So, ang nangyayari na ngayon ay once a year, once na lalabas. May problema na yung infrastructure. At ang mga tinutukoy nilang potential vulnerable infrastructure ng mining ay una yung kanilang mga dam, no? Na dapat ay sumasalo ng mga dumi o mga waste ng mining. No, pangalawa, yung kanilang mga pantalan, no, na dapat pagdadatunan, no? Ito yung pinoproblema. Ang problema lang sa pag-aaral ng ICMM, hindi nila natukoy ng gusto yung epekto nito sa komunidad. Ang sinasabi lang nila, sa lahat ng mga mining site, ang epekto ng climate change sa mga komunidad ay doble ng epekto ng nalilika nito sa mismong minahan. So, yun lang, no? Kaya yun rin yung mga patunay ng pagiging inconsistent ng ating gobyerno. Nanawagan ka ng greenhouse gas emission sa mga mayayamang bansa, pero sa bansa natin, ang susi sa pag-unlad ay nakatungtong sa malawakang pagmimina, no? Sumisira sa ating mga kagubatan, nakatungtong sa pagtatayo ng maraming subdivision sa ating mga kapatagan, kaya at pagtatayo ng courtland. So, dilubyo talaga ang parang pinaplano, hindi talaga solusyon sa problema. Mal, Sige po. Narinig ka palagi natin yan kung ano yung mga masamang sektor na dudulot ng mining. Gusto ko naman marinig kung ano naman ang mawawala sa atin pag wala nang mining. Baka pwedeng bigay ko sa kasama natin mula sa CCP na siya, ang chair po ng Alyansa Tigil Mina dahil meron din po siya. Mayroon na po tayong maraming pag-aaral at kahit sa mga investigasyon sa Kongreso at Senado para tingnan yung at pagbalansin yung kita sa mina at yung mga kabawasan sa dahil sa kapisalang idudulot ito. So kung
buksan ko po yung computer ay makikita natin. Pero sapat na po sabihin na luging-lugi. Lalo hindi kung babalansin natin yung kasiraan na dinudulot. So meron po tayong mga komentahin dyan yung cost-benefit analysis. At nakita kahit ang mga academic kagaya ng Ateneo at UP, may ulat po tayo niyan. Pero ako po meron isang mahalaga kasi kinakailangan ko bumalik na sa opisina, pinapatawag na. May isa na po akong dapat linawin. Kasi lumalabas sa balita, itong mga nakaraan, yung tungkol doon sa mga taong madi-displace na nandoon nakatira sa back house, sa Palok. At di umano sila daw ay dahil darating ang mapa, ay paalisin sila. O kami po ay natapos namin ang ulat na ito at sa bahagi po ng simbahan ay mariin namin gustong ipahayag ang pagtutol sa ganitong klaseng pagkilos ng pamahalaan po ito may mula sa pamahalaan ng Palok o ng Leyte. Dahil hindi po magugustuhan ng Santo Papa na may mga taong mawawala ng bahay o mali-displace, mapatapon sa malayo dahil sa kanyang pagdating. Kaya sa pamamagitan po ng media, ako'y nananawagan na ang pangunahing nais ng Santo Papa ay hindi yung bonggang pagsalubong o pagdating. Ang gusto niya ay may pakita talaga yung kanyang pakikisa sa mga mahihirap na nasalagta ng bagyo. At ang totoo nga po niya na nahilingan niya ay makisalo sa mga sa 30 pamilya na mga mahihirap talaga at yun po yung pinaghahandaan namin. Kaya isang napakalaking irony na pupunta siya po para sa mga mahihirap samantalang ang pamahalaan lokal ay nagpapaalis sa mga mahihirap dahil sa kanyang pagdating. Ay baka hindi po ito sa diwa ng pagpunta na Santo Papa kasi makikiramay, makikipagkaya sa puso doon sa mga mahihirap na nasa lanta. Malaking sampal, lalo tigil wala sa diwa ng kanyang pagdating na may mga tao mapapaalis ng ganito. Kaya sa bahagi po ng simbahan, pinapahid po namin ang aming marining pagtutol sa ganitong gawain. Sana ang paghahanda sa kanyang pagdating ay hindi pagpapaalis, kundi yung pagpapasaayos ng programa para masigit na makatulong sa mga mahirap. Mas matutuwa po siya sa ganitong klaseng paghahanda. Yun ay pagkilos ng local government ng Tacloban. Kaya ako magkakaroon ng fact-finding mission at kasama din po kami doon para tingnan talaga kung ano yung bulot-dulo ng lahat. Pero nakabalita na po ito kaya gusto ko lang linawin. So, meron kayong fact-finding? Meron po. Pag-uusapan pa po, pero bago ang 1-year anniversary, isa po yan sa gusto namin tignan kasi pagamat malaking usapin dahil kaya binanggit na ni Father Edu na ang context ay dahil sa pagdating ng Papa, pero tip of the iceberg po ito kasi may 200,000 pa na nakatira sa Batangas sa lahat ng Yolanda affected areas. So tip of the iceberg po ito at yun yung mas gusto nating tingnan aside from the fact na ginamit yung pagdating ng Papa at syempre may gusto tayong solusyon agad doon na alam naman natin kung anong klaseng Pope ito na talaga namang nakikipagdaong pampalad sa mga mahihirap kung saan man siya mapunta at nakakabahala talaga ito at sa bahagi ng PMCJ ay gusto rin namin idagdag ang boses namin sa pagpipili na ng ganitong pamamaraan at ganitong kumbaga sa pwede na natin sabihin actually immoral, di ba? Gamitin na natin yung moralidad kasi dahil ginagamit nila yan sa pagdating ng Papa. Tingin namin napaka-immoral na tatanggalin mo yung mga nasa back houses samantalang walang maayos na rehabilitation program para sa kanila hanggang sa kasalukuyan. Ngayon na naman, ililipat mo sila ng mas malayo. Talagang nakakabahala at dapat talagang ikundina. At nananawagan kami sa gobyerno, municipal government ng Balon na talikuran itong ganitong pamamaraan. Father, NJEB lang po ako. I work for church. I am freelance and I write for church publications. Gusto ko lang sa akin, Father, sa kayo iba rin na organizations na kung meron ba kayo ng
nasubmit sa or ako, kasi nagpunta siya sa Korea, he spoke out about the issue, and especially itong climate, the issue, yung mga problema ng mining, they are global, it's not just us. So I'm wondering kung meron, kasi may mga organization causes, nagsasubmit na si Carlo mga video and things na talk about the problems that we're working on. Pero ba kayo gano'n? And may expect ba kayo na may babanggitin man mo ang folks sa kanyang video? Tungkol dito sa not climate, at least yung environment and recreation. Sa bahagi ng simbahan, di marami mga agenda na kalakad yan. Pero sa bahagi ng mga issue, ang alam ko ay ang grupo namin sa tumutulong sa malawakang minahan ay naghahanda na ng sulat para sa kanya. Lalo tingin yung concern sa kasama. So, kung pwede natin may dami na rin sa issue ng climate justice. Pero sa ngayon, alam ko ay yung grupo, naghahanda ng sulat na yung grupo ng mga yung tumututok sa issue ng minahan. Sa simbahan. Oo. Sa inyo. May ganung nakasama na siya sa buong plano. Yung lalo na yung mga taga-Tacloban. Yung PMCJ Eastern Visayas chapter ay bahagi yun ang aking konsidera. At siguro mas maigi sa akin kung ako tatanungin at bahagi siguro ng pag-uusapan ng lahat ng mga organisasyon na nagpe-prepare para sa Yolanda sa 1-year commemoration. Yung usapin na yan na isang sulat na lang tayo para at nakapirma lahat ng organisasyon para mas malakas yung boses natin at pinagsama-sama na natin lahat ng mga usapin ito. Kasi itong walk niya, di ba? Yeah. The walk of parang At different issues yan. Different issues. Agri, coal, energy, disaster, urban issues, rehab, mining, lahat yun. Kabahagi ng isang pakete ng ano yung climate justice. Yeah, parang lang ako, kasi alam natin na medyo bagyan tumigil yung pag-ibig sa Sambales, ng Taco Sambales, alam mo, tinututungan din ang tulong yan eh. Pero meron pa rin mga ilang ating bonus. Para pa yung posisyon yung dito. Kasi, dahil lang ako talagang reklamo na yung mga tao. Tulad na sinabi yung iba na apektado na kasakaan. Nandun negosyo na nakapagsasakan. So, may plano ko ang grupo nyo. Kasi, hindi na pahay pero meron pa rin eh. Dahil ilang grupo yung nagtutulak na ituloy pa rin yung mining sa Sambales. Ongoing pa rin yung labanan dyan eh. Bagamat nini-welcome namin at actually, produkto ng tuloy-tuloy na pagtuto ng mamamayan ng Sambales, yung naging paglalabas ng suspension order ng MGB nandun sa mamamayan ngayon. Kaya lang, itong mga nakalangga ay nag-organisa rin yung mga korporasyon sa pagmimina para i-discredit yung samahan, yung coalition na buto, yung concerned people of Sambales, Santa Cruz, na sinasabing ito ay naka-apekto na sa ekonomiya. At tuloy-tuloy pa naman na binabantayan natin yan at kahit sa opisina ng MGB, regular na nandoon yung mga leader ng Sambales kasi nga may mga tama yung report na may mga pumupuslit, Ang pinag-uusapan na naman dyan ay kung dapat i-enforce ng gobyerno na nandiin aling kayo ng suspension. Pero ngayon, ang alam kong pinag-uusapan na rin ng mga mamamayan doon, kung hindi gagalaw ang gobyerno natin, mas mataas na aksyon. Kasi yun ang pinaghahandaan na ngayon. Kasi yun nga, may mga makakapalusot at kalimitan ng kanilang mga kakonsyaba dito ay provincial government, na dapat ng provincial government yung ibang ginagamit. Pero kasi monitor ko rin, walang suporta yung grupo nyo ron sa tao simbahan. Hindi na tulad sa kanila Erwin na Rodriguez na sumusuporta sa inyo doon. Yung mga simbahan doon, hindi ko mapipigil mga tao simbahan kahit ko sumuporta sa pinagkalaban
na totally tigil nila sa climate. Wala ba tayong pwedeng tumulong doon na para makisama sila sa inyo na talagang parang takot sila kay Governor Rendani. Eh, yun ang pinagtrabaho ko naman. Yung mga pare, lokal na pare, sumusuporta naman yan. Kaya lang, kung usapin ng open liban, yung pa isang pinoproseso eh. Yan naman kasi kailangan may clearance din mula sa obispo. Sayang wala na si Father Edu. Kasi syempre pwede mag-ano na ang inabot nila sa nasa kaugnay ng pag-oposisyon ng simbahan mismo. Hindi sila yun. Hindi sila. Hindi sila yun. Father Oli. Ang sundin, kaya lang kasi yung Sergio, kasi isang parang partner Bakit ano sa amin? hati-hati na Nabanggit namin Father na yung pinagkakaroon niya galing sa Papa, kasama doon sa mga inyong agenda, yung doon kikitnihan, tapos climate change. Kung hindi tumutulong kami sa balas kaya Kasi sabi niya yung papa ko. kasi yung Papa, inaparin sabi na kaya pa ngayon ano, kasi nung naging tayo ng tao malaki ang tilos protest mo sa balas walang pumuntak sa amin, gusto i-cover eh. Nung last Friday, meron tayo nun eh, di ba? Natuloy pa yun? Natuloy pero downscale kasi nga bagyo nun eh. Oo. Bagyo nun. So, 19 yun, landfall ng Mario. Ang alam ko ay nag-uusap ulit at pang-probinsya na action ang pinag-uusapan. Hindi lang yung sa Santa Cruz sa Batas. Sige, sir. Ang nabanggit ninyo, ang pangunahing ugat ng pagbabago ng klima ay green gas. Pero naging nakapagtaka dahil yung Yolanda biglang napakalakas na bagyo. At sa aking nabasa, ito ay may kaugnayan sa experimentation ng US na HARP. Ano po bang masasabi niyo tungkol dito? Siyempre, una, hindi kami naniniwala. Although, sa inabot na ng teknolohiya ng daigdig, posible. Pero tingin namin, wala konkretong ebidensya yun, parang spekulasyon. Ang mas totoo, yung pagtakas ng mga bagyong dumadating sa kasalukuyan ay may malinaw na datos ay yung usapin ito ng sobrang init na hindi na nakakataka sa ating makawin. Kasi yung sinasabi sa iyo, pinapasa rin natin yan, ay parang weapons development, no? Na parang Weather warfare. Na itutulak mo, i-redirect mo yung bagyo. Yung klima. Sa pelikula pa lang yung nangyayari. Number one. Pero ang mas totoo, product yan ng matinding init, no, na na-accumulate. No? At yun ang lumilog ka naman lakas sa bagyo. Yung sa pinapag-direksyon, yun naman yung ano doon medyo questionable. Kaya mo bang i-direksyon ng bagyo? Kasi kung kaya nila, hindi dapat yung US hindi na inaabot ng tornado. Kasi ang prinsipyo ng malakas na bagyo katulad ng Yolanda, yung cyclone na yun, yun din yun sa tornado eh. Diba? Pero hanggang ngayon, ang Estados Unidos, lalo na yung central part niya, lagi inaabot ng mga malakas na tornado. No? Kaya parang hindi naman ganun makatotohanan na yan ang dahilan ng Yolanda. Baka dahil sa tumanda na si Superman. Siguro yung isang punto siguro dyan, ang context ay una, marami namang kumbaga scientifically mahirap din kasi may iba-ibang opinions scientifically. Halimbawa, hindi pwedeng directly dahil sa climate change. Maraming variables kung sa science pero merong ini-establish batay sa science din under the International Intergovernmental Panel on Climate Change na una, lalakas ang intensity ng mga bagyo dahil sa pag-init ng dagat. Yun ang established sa science, sa AR5, halimbawa, sa assessment report, HIP assessment report, na kung saan mayroong 2,000 scientista ang sama-samang
nagpuno para buuin yung report na yun. Wala nang mas malawak pa. Pinaka-robust na yan na peer-reviewed report on climate change. At established doon na papalakas ang bagyo dahil sa nagbabagong klima, dahil sa pag-init ng dagat at nung mismong epekto sa changing patterns ng intensity ng weather. Established yan sa assessment report. Yung fifth. Sa Southeast Asia particular, binabanggit nila yan. Doon sa report na yun. So, kumbaga ito yung pinaka-undisputed na paper, scientific paper, scientific report. Ang isang konteksto na kailangan i-consider dahil sa mga punto na yan, hanggang sa kasalukuyan, meron pa rin tinatawag na deniers, climate deniers. Ibig sabihin, sinasabi pa rin nila, hindi yan directly dahil sa nagbabagong klima. At alam natin kung saan nanggagaling yung interest na yan. Kapag ang direksyon ng solusyon sa pagbabago ng klima ay i-reorganize ang human society, ang economy, i-reorganize at tanggalin yung mga industriya na hindi naman na kapaki-pakinabang at nagpapalala pa ng krisis, natural yung mga industriya na yun, gagawin ang lahat para proteksyonan ng kanilang mga interes. Sa pinakasimple po, 80% ng existing na fossil fuel resources sa buong mundo, meaning coal, oil, gas, 80% sa buong mundo ay hindi na dapat bungkalin, hindi na dapat i-extract para i-avoid natin ang 2 degrees by 2050 or by 2100. Ano ang 22 degrees Celsius sa pagtaas ng temperatura? Sabi nga ni Aaron kanina, Attorney Aaron, tayo ay nakakaranas ng 0.85 degrees sa Pilipinas. At Yolanda, ang ibig sabihin nun, imagine niyo yung 2 degrees. Ibig sabihin, 2 beses na lakas ng Yolanda. Kung tayo, merong naglalandfall sa atin na 8 hanggang 10 bagyo, at 3 doon ay mala Yolanda, super typhoon, doblehin mo yun. Yun ang ibig sabihin ng 2 degrees. Kaya may correlation yan kung ilan ang bubungkalin, gagamitin na fossil fuel. 80% ang hindi na dapat bungkalin. Sa 2 degrees kakayanin ba natin ng 2 degrees? Hayaan ba natin na yung mga anak natin ay lalaki na 2 degrees ang pupuntahan nila? The very survival of the Filipino nation, the next generation is at stake. Yun ang at stake at yun yung climate justice. Kaya din naman ang PMCJ ay sumisikhay at nagpa-participate dito sa climate walk na yun para ipadala yung mensahe na yun. What is at stake is the very survival of our country. The very survival of the next generation. Science has spoken. So marami kayong maririnig. Marami kayong maririnig tulad ng clean coal. Ang aboitis. Sorry sa mga tatamaan dito. Ang aboitis, ang Pangilinan, ang Lopezes, San Miguel Corporation, lahat ng proponents, Consunhi, lahat ng Conal, ang mga Alcantaras, lahat ng mayayamang pamilya na nasa likod ng coal-fired power plants, ng coal industry sa Pilipinas, sasabihin nila ang lahat para paniwalain ang mamamayan na malinis na enerhiya ang ipoproduce nila. Ano magiging malinis ang coal? Ipinturahan nyo ng puti. Ipinturahan nyo ng green. There is no such thing as clean coal. It is a big dirty lie. At ang correlation niya sa survival natin ay napakalaki. At yun yung mensahe namin. Isa sa mensahe namin dito sa People's Climate Walk, pagdating ng Batangas at pagdating ng Quezon, dahil dyan itatayo ang napakaraming coal-fired power plants na dapat yung talikuran ng kasalukuyang pamahalaan. Dapat natin i-reject ang coal.
Meron pa po. Kung wala na, nagre-request po uli yung ating mga kaibigan sa photos ng tatlong wave pala ito ng photo ops. Ng photo ops po. So, Hindi tuloy. Cancel eh. Ha? ikaw naman bakit din ang tayo. Kasi kalahin Oo, kung maulit pa yung kalikasan. Malaman natin. Hindi masigura natin. Pagkakalita natin. Siriyan. Tagalin na lang yung pagkain. Ano? Matagalin ba natin? Okay lang. Yun ang alam sa Isang taong pagdurusa sa Yolanda. Tama na! Tama na! Hustisyang pagklima. Ngayon na! Ngayon na! Text mo na lang kasi Isang taong pagdurusa sa Yolanda. Tama na! Tama na! Isang taong pagdurusa sa Yolanda. Tama na! Tama na! Hustisyang pagklima. Ngayon na! Ngayon na! Sige, ipadala ko sa iyo. Sige. Sa mga kapatid po natin sa media, maraming salamat po sa pagdalo po sa matagumpay na press conference po ng Philippine Movement for Climate Justice. At bukas po, tuloy po ang paglakad. Siyempre po, ito po yung pre-press con po namin before po ng actual na lakad. So, kung hindi pa po nasabi kung ano po yung conduct para bukas, sabi na po. So, sige po. So, inanyahan po ng huli ang mga kapatid natin. Wala po sa media na mag-cover po ng ating paglakad. At doon din po sa huling araw, doon sa D-Day na tinatawag namin sa November 8. Malaking activity din po siya dahil mobilize mula na sa 3,000 na mga kababayan natin sa Tacloban. Nasasalubong po sa mga tinatawag ng mga. Maraming salamat po at magandang hapon. Saan? Saan?